Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes at 18 ng buwan ng Hunyo. Pre-trial conference para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio. Sinimulan na ng Senate Impeachment Court. Mga senador na sangkot sa flood control mess, iginiit na managot sa ilalim ng bagong liderato ng Senado. Department of Justice at NBI itinangging meron na inilabas na warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Amerika at Iran pumirma sa kasunduan na itigil na ang giyera sa gitnang silangan. Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin nagkasundong palalawakin ang kooperasyon sa kalakalan, enerhiya at food security. Nationwide simultaneous earthquake drill nilahukan ng mga ahensya ng pamahalaan. Bilang ng mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 78 ayon sa NDRRMC. Dalawang bangkay natagpuan sa abandonadong SUV sa TP Lex, iniimbestigahan ng Tarlac Police. Assistant coach ng Ateneo Blue Eagles sumipot na sa NBI at nagsumiti ng salaysay sa pagkamatay ng dalawang basketball players. San Juan LGU nagtakda ng basaan zone para sa tradisyonal na Wata Wata Festival sa Hunyo 24. Kala ko bukas na. Happy Fiesta! Next week pa pala yan. Fiesta tayo. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinimulan na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference bilang pag-aanda sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte Carpio. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa legal team ng pangalawang Pangulo at mula sa House Prosecution Panel. Itinakda naman ang pre-trial conference upang masiguro ang maayos na paglilitis bago ang formal na pag-convene ng mga senator at judges bilang impeachment court sa July 6. Hindi naman ipinakita sa publiko at media ang naturang proceedings. Si Vice President Sara ay sasalang sa paglilitis dahil umano sa kasong paglabag sa saligang batas, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery at iba pang mga krimen. Samantala, binatikos ni Senator Ping Lacson ang liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nag-aksaya lamang ng buwis ng bayan. Sa kanyang ex na dating Twitter post, sinabi ni Lacson na sa loob ng 28 araw na sumailalim ang Senado sa pamumuno ni Cayetano, nasa mahigit kumulang 700 milyong piso ang nasayang na pondo. Dahil sa loob lamang anya ng 28 araw, puro kaguluhan ang nangyari
nangyari gaya ng barilan. Pagtakas si Senator Bato de la Rosa mula sa arrest warrant ng ICC, session boycott, bigong destabilization plot at hindi otorisadong committee hearing na wala namang ni isang senador ang dumalo at nanguna. Ayon kay Lacson, ang kabuang halagang nasayang ay mula sa naging pahayag ni ngayon Senate President Win Gatchalian na nasa 25 milyong piso ang gastos ng Senado kada sesyon. Itinanggi naman ng National Bureau of Investigation ang mga report na nagpalabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senator Christopher Bongo at dalawang dati opisyal ng Philippine National Police. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, walang natatanggap na anumang official communication ang NBI mula sa ICC tungkol sa nasagap na impormasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Sinabi ng NBI na hindi niya alam kung saan nakuha ni Congressman Pulong ang nasabing report. Naunang sinabi ni Congressman Pulong Duterte na base umano sa kanyang highly reliable source, ipinaaresto na ng ICC si Senator Bongo at dalawang dating general ng PNP. Una rito isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na ang isusunod daw ng ICC na ipapaaresto ay si Senator Go dahil mo sa kanyang naging papel sa war on drugs ng Duterte administration. Samantala, walang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon ang Department of Justice mula sa International Criminal Court o ICC tungkol sa umunay arrest warrant laban kay Senator Bongo. Ito ang kinumpirma ni Justice Spokesperson Polo Martinez matapos nilang beripikahin ang impormasyon sa Philippine Center on Transnational Crime kaninang umaga. Unang inilutang ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang impormasyong may warrant of arrest na rin mula sa ICC sina Bongo at dalawa pang dating pulis. Nilinaw din ng liderato ng Philippine National Police na walang inilalabas na order sa mga police units kaugnay ng mga report sa arrest warrant mula sa ICC laban kay Senator Bongo. Ayon naman kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., wala rin silang natatanggap na official communication, dokumento o direktiba ng ang PNP mula sa alinmang ahensya ng pamahalaan at tinawag niya ito yung mga haka-haka lamang. Ito dahil naman sa pinalutang sa social media ni Congressman Pulong Duterte na meron ng mandamento de aresto ang ICC laban kay Senator Go at dati opisyal ng PNP. Ayon kay Nartates, dahil walang official document, hindi pa rin kailangang i-monitor o mag-deploy ng tracker teams para sa mga binabanggit na mga opisyal at dating opisyal. Samantala, hindi dapat mabura ang pananagutan ng ilang senador na nadadawit sa flood control controversy dahil nagpalit na ng liderato sa Senado. Ayon sa Makabayan Bloc, ang pagbabago ng pamumuno sa Senado ay hindi solusyon sa krisis ng korupsyon ng institusyon. Anila, ang pag-alis ng Cayetano Bloc ay mangangahulugan ng pagbabago lang ng kapangyarihan tungo naman sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano hanggang kay Senate President Sherwin Gatchalian ngayon. Iginiit ng Makabayan Bloc hindi dapat off the hook sa flood control controversy ang sinumang senador na tumalon at lumipat ng bakod. Matatanda ang sina Senators Cheese Escudero at Joel Villanueva ay nasasangkot umano sa flood control controversy pero ngayon ay nasa panig na ng bagong Senate majority ni Gatchalian. Hindi umano dapat maging selective sa usapan ng hustisya at lahat ng nakipagsabuatan sa pagnanakaw ng pera ng bayan ay dapat humarap sa hukuman. Nababahala naman ang PNP at sila ay nagbabala dahil sa mga dumaraming kaso ng mga nagpapakilalang tauhan ng Department of Public Works and Highways.
Ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., karamihan sa mga nagpapakilala ay para makakuha umano ng project sa mga maliliit na komunidad. Nag-ugat ang ganitong report sa kaso ng dalawang babae na nagsagawa ng inspeksyon sa Davao City Office, pero ayon sa CIDG at DPWH Central Office na hindi nila tauhan ang mga ito. Bagamat walang nabigay na datos ang hensya, tiniyak ng PNP na nakikipag-ugnayan sila sa iba pang law enforcement agencies laban sa ganitong mga modus na nagpapakilalang tauhan ng DPWH. Samantala, pumirma na ang Amerika at Iran sa kasunduan para wakasan ang sigalot sa gitnang silangan. Ito ay sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding na nilagdaan ni US President Donald Trump sa ginanap na dinner kay French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles sa France. Nakapaloob sa dokumento ang pagsang-ayon ng Iran na bawasan ang pag-develop ng kanilang uranium program kapalit ng benepisyo para sa ekonomiya. Ang paglagda sa peace deal ay kinumpirma din ni Iranian Foreign Ministry spokesman Ismail Bakel. Sa ilalim ng kasunduan, tiniyak ng Washington ang commitment na bawiin ang oil sanctions sa Iran na lumilikha ng pinsala sa ekonomiya. Dahil sa naturang development kabilang sa positibong resulta ang inaasahang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Napagkasunduan naman ni na Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin na palawakin pa ang pagtutulungan sa kalakalan, enerhiya at seguridad sa pagkain ng Russia at Pilipinas. Sa kanilang bilateral meeting ng dalawang leader, sinabi ng Pangulong Marcos na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon ang dalawang bansa para patuloy na matukoy ang mga sektor na dapat pang palakasin ang cooperation. Maging si President Putin ay naniniwala na marami pang pwedeng gawin para mapalawak ang kalakalan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa mga produktong agrikultura at energy resources. Ito ay lalo't merong umiiral na cooperation na mechanism ang Pilipinas at Russia gaya ng Joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation na maaring magsilbing daan para higit pang mapalawak ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Samantala, maaari umanong makuha ng Pilipinas ang Russian market sa turismo kung madaragdagan ang biyahe ng mga eroplano patungo sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, interesado ang mga Russian na bumisita sa Pilipinas. Sabi ni Bailen, gusto ng mga ito ang mga isla at magagandang beach dahil malamig sa kanilang bansa. Sa katunayan, noong nakaraang taon, anya ay nagsimula na ang chartered flights ng Siberian Airline mula Russian Far East patungong Kalibo, Aklan. Sa ngayon ay naghihintay pa umano ng development mula sa Civil Aeronautics Board ng Pilipinas kaugnay ng application ng S7 Siberian Airlines para sa direktang biyahe sa Maynila at Cebu. Narito si Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen. There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po ay dine-develop natin so that in terms of economic relationship, tourism is a very important part of the economic relationship and there is great potential. Babalikan natin ang ilang pang detalye na ating mga balita. Aba, ang Russia interesado na umangkat ng mga seafoods sa Pilipinas.
Anong gusto nila? Tuna? Ayan. Tilapia? Bangus? Bangus, no? Samantala, Defense Secretary Gibo Chodoro, kinasuhan. Kinasuhan ng perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct, kadami, at conduct prejudicial to the best interest of service. Samantala, VP Sara no show sa pre-trial conference kanina. Dito ikinadismaya naman ng prosecution team. Samantala, assistant coach ng Ateneo Blue Eagles sumipot na sa NBI at nagsumiti ng salaysay kaugnay sa pagkamatay ng dalawa nilang basketball players. Ang detalye na mabalita niya sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cecily, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya. Oras ganap na alas 4:24. Ito lapid-lapid. Lieutenant Larry Francisco, oras Mistea. Ganap ng alas 4:34 ng hapon. Matindi natin ang mga staff ni Senator Lapid at Ito, Senator Lakay. Cheese. Oo, Nanonood daw sila sa atin. Yes, tutok na tutok Lakay, Chief of Staff Ricky Ileto, Shermy Mayores, Jenny Ramos, Melinda Once, Kirk Cadil at ang staff ni Cheese Escudero na si Ging Pabuna at Lily Longayon. Kasama na rin of course Florante Rosales. Mga staff ni Senator Joel Villanueva. Wala hindi nagpalista. At batiin din natin yung mga taga Manila Bulletin. Nakamonitor sila sa Manila Bulletin. Sina Yusek, Rocky po. Nazareno. Ayan, si Manong Sani Coloma. At siyempre mga taga Toyota Alabang. Uy. Ayan, nakamonitor sila sa kanilang magandang showroom. Magandang hapon, Andrew Go, ang kanilang manager dyan. Samantala, bago ang detalye na ating mga balita, bati mo natin itong taga-kaap, Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang kanilang spokesperson, parang Eric Apolonio. Eric, alaba tayo dyan, pare ko. At siyempre si Father Alfredo Maramara ng Silang Cavite. Hi, Father. Kaya pa, Father, nagpapainom? Nang Lakay, Mompo. Mompo. Ayan. Binabati ni Anching at happy birthday, belated happy birthday kay Kuyang Adora Andrada mula pa rin kay PJ Romy Barsa. Ayan, ala para blowout kaya Wala batiin pa. daw natin. Ayan, awitan natin. Ito rin, napakadaya. Ayan, nag-birthday holiday. Ginagaya si Ray Sibayan pagka nagbe-birthday, uma-absent. Josa Cruzat, pambihira. Aba, ang kaya mga ito. pala. Ayan. Kalambi mo, uwi na, Don Pobre, ha? Itong si Josa. Ayan. Happy birthday din kay, yung aking classmate, ha? Si Corazon Balancio, happy birthday classmate. Ayan, binabati namin mga classmates sa Pinili Institute, Pinili, Ilocos Norte. At eto na, mamigay muna tayo ng pera sa ating Kring-Kring Panalo promo. Kring-Kring, tawag na. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Eto na, sino ang maswerteng natawagan ni Kring Kring Miss Thea? Magandang hapon, Kuya Ralph Maranan. Nang? Atom din po. Quirino Province. Ilocano na ibang gawalam Apo Ralph. Ay, mga kasama kanya. Gaya ang Quirino Quirino. Nalakalaang dito sa Lutsudo Mikan ka, mapugtuam, ayan, masung batam nga napudno, at the premium. Ay, nalaing ni Kuya Ralph. At ti sa Lutsudo nga ron, Kuya Ralph Maranan,
ay eto ha, ano ang kauna-unang himpilan ng radyo sa Pilipinas at number 1 nationwide? DCRH, sir, Lakan. Naglaing kang lalaki na po. Ayan, naagpud no. Ayan, nasiglat, natarakipay. Wen. Congratulations sa Manong Ralph Maranan ng Quirino Province. At ngayon sa detalye natin mga balita, sandali lamang let, standby Raymond, standby man ang Milky, standby Edniel Parosa. Hala, kinasuhan na si Defense Secretary Gibo Teodoro ng ilang abogado at concerned citizens kaugnay sa kanyang pagkakaroon ng Maltese passport. Wow! Isinampa sa Pasay City Prosecutor's Office ang kasong perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of service. Ayon kay Attorney Russell Miraflor na siyang nanguna sa pagsasampa ng kaso, valid umano ang ang Maltese passport ni Secretary Teodoro hanggang December 2026 at nag-apply pa o nag-renew lamang ito ng Philippine passport noong March 2017. 2017? Sabi ni Miraflor, hindi ito political attack kundi panawagan na sa inconsistency ng mga records ng kalihim at kung makitang may legal defects, dapat daw ay kasuhan at kumilos daw ang mga kinaukulan. Sinabi pa ni Miraflor na hindi dapat bigyan ng exemption ang sino opisyal kung kinu-question ang kanyang pagkamamamayan habang may hawak na sensitibong pwesto sa pamahalaan o nga, defense. Una nang nilina naman ng Department of National Defense na matagal nang isinorende ni Secretary Teodoro ang kanyang Maltese passport bago ba ito maghain ng kanyang Certificate of Candidacy noong tumakbong presidente noong taong 2021. Samantala, sa iba pang balita, umarangkada kaninang umaga ang sabayang National Earthquake Drill. Nilahukan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga lokal na pamahalaan ng Second Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill. Sa pangunguna ng Office of the Civil Defense at NDRRMC, kasabay ding nag-dock, cover and hold ang mga kawani ng NBI, NIA at iba't ibang mga eskwelahan at pribadong establishmento gaya ng isang mall sa Maynila. Una nang binigyang diin ni FIVOC Director Teresito Bacolcol ang kahalagahan ng mga naturang earthquake drill kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Mahalaga na alam ng publiko kung ano ang nararapat gawin sa panahon ng sakuna sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila. At hatawin natin ang mga report. Unahin natin ang report mula sa Palasyo ng Malacanang. Russia. Interesado umangkat ng seafood sa Pilipinas. Sige, bili niya aming tuna. Ayan, palit tayo ng caviar. Gusto ko yan. Masarap daw yung caviar. Kaya lang parang maasim-asim yata yun na ano. Acquired taste kasi lakay eh. Di ba? Siyempre, pag hindi mo siya nakasanayan, you wouldn't like it. Pagkaanda doon ng pangmayaman eh. Ayan. Kaya tsaka paunti-unti lang talaga yung kain nun, di ba? Hindi siya ini-spread talaga na... Hindi ginagawa ulam. Hindi. Akala ko pang ulam niya eh. Sabi ni Delayed Senator Joker Arroyo, ayan. At si Kabayan, si Vice President Noli Di Castro, yan daw ang pagkain ng mayaman na Miss Teya, ha? Apaya. Inilalagay lang sa crackers, gano'n. Oo, mga 5 butil lang kasi yun lang. Parang Skyflex, tapos may pinapahid-pahid na patay daw ang tawag doon. Yes. Tapos papabawan mo niyan. Tapos may mga parang katas ng aratilis, ayan. Bilog-bilog na itim, ayan. Ayan na yung caviar. Sabi, yun daw ang pagkain pang mayaman. Ganun ba? Sabi ko, hindi pala nakabuso ang pagkain ng mga mayaman. Unti-unti lang kasi hanggang dito lang sa kalangala. Ikaw ba, Let, nakatikim na ng caviar? RS14, Let Narciso, please come in. Miss Let.
Hindi palakay. Malaki ang posibilidad na mag-angkat ang Russia ng seafood sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, isa ang lamang dagat sa mga produkto ng Pilipinas na interesado ang Russia. Sa panig ng Russia, target naman itong mag-export ng karne sa Pilipinas. Nalaman daw kasi ng mga ito na nagmamahal ang karne sa bansa, lalo na tuwing holiday season dahil sa mataas na demanda. Sabi ni Bailen, ilan lamang ito sa usaping may kinalaman sa kalakalan na napag-uusapan hindi lang ng trade officials kundi ng mga negosyanteng Pilipino at Russian. Pakinggan natin si Ambassador Bailen. May mga produkto naman ng Pilipinas na wala sa ibang bansa sa ASEAN na interesado ang Russia. Ang pagkahalap ko, interesado ang mga Russian sa seafoods. Alam ko ang Pilipinas naman ay interesado sa Russian poultry and meat products, at alam po nila na pag sa Pilipinas dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season. Sa usapin ng langis, sinabi ni Bailen na handa ang Russia na tumulong sa Pilipinas para matugunan ang pangailangan sa supply. Kaya nga anya nakapag-angkat ang Pilipinas ng milyong bariles ng Russian crude oil kasunod ng gyera sa Middle East. Samantala, ongoing na ang 35th ASEAN-Russia Summit sa Kazan na pinangungunahan ni Pangulong Marcos at President Vladimir Putin at dinadaluhan rin ng iba pang ASEAN leaders. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Lata mula sa Malacanang. Samantala sa Senado, babawi sa taong bayan sa ilalim ng bagong pamunuan. Idetalye mo ang balitang yan, RH28, Raymond Adfaas. Raymond. Bisaya Mayor nangako si Senate President Sherwin Gatchalian na babawi ang Senado sa taong bayan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito'y kasundang ilang araw na naging unproductive ang Senado. Ayon kay Gatchalian, ngayon na balik na sa normal ang sitwasyon ay maaari nang magpatawag ng hearing ng mga komite dahil kahit nakabakasyon ng Kongreso. Dahil sa kanyang pag-ipag-usap sa mga kapwa senador ay lahat na stress sa mga nangyari kamakailan at gusto na nilang magtrabaho gaya ng ginawa ni Senator Joel Villanueva na isa sa mga pinaka-productive sa isinagawang special session kahapon. Aminado ito na halos 25 milyong piso ang gastos sa operasyon ng Senado sa kada araw. Narito si Senate President Sherwin Gatchalian. Budget ng Senado per day is about 24 million, almost 25 million. No? Just to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive. Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So, babawiin naman natin yan in the next few days. So, we'll back down to work. Una nito inihayag ni Senador Ping Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos na pera ng taong bayan ang nasayang sa loob ng 28 araw na pinamunuan ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ang Senado. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Dumako naman tayo sa Kamara de Representantes. Pero happy wedding anniversary muna, 20th wedding anniversary kay Kuyang Daniel at ating Loisa Tanwangco. Ba? 20 years na silang nagtitiis sa bawat isa. Di ba? Nagmamahalan. At binabati natin si Romel Cabanela. Sabi niya, ako ay nakatutok din. Hello po. Ayan, parang ito, taga Tawi-Tawi, Miss Teya. Ayan, nakikinig sila sa atin. O nga, gusto kong mapuntahan yan. Punta tayo Lakay. Pagka mag-imbitat si Kuyang Mayor Jasper Kwe, ayan, ng Bungaw Tawi-Tawi, o Kuyang Mayor Jasper, ha? Abay, binabati ka ni Emerald Parang at si Ambassador Abdul Baid Mike Kiram Muin. Ayan. Magandang hapon sa mga taga Tawi-Tawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No show si Vice President Sara Duterte Carpio sa isinagawang pre-trial conference
At ito'y ikinadismaya naman ng House Prosecution Team. Ba't man ang Milky, kailangan ba siyang humarap sa pre-trial? Alis number 12, Milky Rigunan, please kami, Milky. Lakayateya, hindi seryoso si Vice President Sara Duterte na harapin ang mga algasyon laban sa kanya, patunay ng hindi nito pagdalo sa pre-trial conference kanina sa Senado. Ayon kay House Trial Spokesperson Rene Co, mga abogado lang niya ang humarap sa kabila ng nauna itong sinabi na handa siyang humarap sa tamang forum. Sabi ni Co, bagamat hindi pa obligadong humarap ang Vice Presidente, ang personal sana nitong pagpunta kanina ay pagpapakita na handa nitong harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Narito si House Trial Spokesperson Congresswoman Rene Co. For me, hindi nila sineseryoso ang proseso. Para seryosohin yung proseso, we are looking for independent affirmative defenses. Ibig sabihin po, yung mga sagot na talaga pong nagre-respond sa mga tanong, sa mga alegasyon. Hindi yung simpleng sasabihin yung, hindi po yan totoo, pero hindi po magpo-provide ng counter-answer kung bakit hindi yung totoo. Inaasahan na hindi pa rin matatapos ngayong araw ang marking of evidence. Kinumpirma rin ni Co na nagkaroon ng disagreement sa proposed stipulations kaya pinagsusumite ng komento ang magkabilang panig. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat po ng Milky. Samantala, DILG Secretary John Vic Remulla duda sa ICC source ni Congressman Pulong Duterte. Baka sabog lang. I-detail mo balitang yan. RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Palaisipan, Lakay at Misaya, kahit Mayor Secretary John Vic Remulla kung saan galing ang impormasyon ni Davao City Representative Paulo Duterte na may warrant of arrest na ay International Criminal Court laban kay Senator Bongo. Sa ambush interview dito sa Kampo Kame, pabirong sinabi ni Remulla na nakasabog lang daw ang kongresista na maisip ang sinabi niya sa social media. Una na kasing nakipag-ugnayan si Remulla sa Department of Justice pero binanggit ng kabilang kagawaran na wala silang natanggap na official communication mula sa ICC. Matapos nito, nilinaw ng DILG ng Philippine National Police na wala pang rason upang magtakda sila ng task force na aresto sa subject na haka-haka. Pero para kay Remulla, delikado ang naturang mga pahayag. At tanongin naman kung iniwala siyang may highly reliable source si Duterte sa loob na ICC. Narito ang sagot ng kalihim. Sa ICC ulit, sorry, may capability ba si Congressman Pulong para magkaroon ng same access? Hindi ko nga alam, kaya baka makasabog ng sinabi niya kasi siya lang nakakita nun. Sa akin din, sabi wala pa. Sabi niya highly reliable source. Baka high lang. Okay, thank you very much. Ang bahagi ng panayam kay Secretary John Vic Remulla, inalbahan din ng Malacanang ngayong araw ang banat ng Kongresistang Duterte na ginagamit ng administrasyon ng ICC warrant bilang political weapon. Sa hiwalay namang statement na inilabas din ngayong hapon, kumpiyansa si dating Senador Antonio Trillanes report na hindi naamoy ng kampo ng mga Duterte ang ICC warrant gaya ng nangyaring pag-arasto noon kay former President Digong. Ako sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Askado din talaga itong si Secretary John Vic. Lakas manopla, Lakay. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Standby, James Agalanga, Emily Borja at Angelica Cosme. Sumipot na sa tanggapan ng National Bureau of Investigation ang assistant coach ng Ateneo de Manila University basketball team. Kasama ang kanyang abogado. Nagsumiti ng salaysay si Sandro Soriano tungkol sa kontrobersyal na pagkalunod at pagkamatay ng dalawang basketball players na si Rene Baterbonia at ang Iranian national na si Divine Adili. Kasama ang pangalan ni Soriano sa 4 pang ibang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles sa mga inisyuhan ng Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sina Baterbonia at Adili ay nalun sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora noong June 8 habang isinasagawa ang sinasabing team building na pinangunahan ng nag-resign na si Coach Tab Baldwin. Samantala sa iba pang balita, umakyat na sa 78
ang mga namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa NDRRMC, pinakamarami rito ay mula sa Soc-Sargen kung saan umabot ito sa 57 casualties. Samantala nasa 1,339 naman ang bilang ng mga nasaktan habang 30 katao ang napaulat na nawawala. Umabot naman sa higit 357,000 pamilya o katumbas ng higit 1.5 milyong individual ang apektado ng lindol. Sa nabanggit na bilang, halos 22,000 individual dito ang nanunuluyan pa rin sa mga evacuation center. Samantala tinatayang aabot sa 1.29 na bilyong piso naman ang halaga ng iniwang pinsala sa infrastruktura ng lindol. Samantala, balita mula sa abroad, mahigit 400 pusa na-rescue sa isinagawang meat bust crime operation sa Vietnam. Pusa kinakain sa Vietnam? Ayan. Bagay, Dito dati lakay, di ba, nauso yung aso? Oo. Si Boy Laboy, isang driver natin kumakain ng pusa yun Pusa? Kakatay ng pusa yun. Doon sa Vietnam, alam ko, hindi ko alam na may Pusa at diyan sila. cat meat din sila. Alam ko, asusena at saka cobra. Ayan. Cobra. Dito din cobra, di ba, lakay? Ayan, oo. Ahas. Ahas, ayan. Sawa, ayan. Sawa. Sa Vietnam, natikman ko nilang kanilang cobra. Ayan, oo. Ano mas masarap? Mainit sa katawan. Oh. Paano na-rescue? Ayan. James Galangge sa detalye. James. Balita mula sa Vietnam, naisalba ng mga otoridad mahigit 400 pusa sa isinagawang meat bust crime operation sa Ho Chi Minh City na ayon sa reports, mahigit 40 rito ay nakabalik na sa kanilang mga owner, habang halos 100 naman ang namatay dahil sa umunoy epekto ng pagkakakulong sa kanila. Kasalukuyang nahuli na ang mga suspect at umamin na sa kanilang mga kasalanan. Nanongolekta sila ng mga pusa sa iba't ibang parte ng Vietnam sa loob na ng 3 taon. Ito si James Galangan ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lasa ng karne ng pusa. Oo, lakay, parang Diba palaman ng siopaw daw yan? Dati, yun nga yung chismis lakay. Hanggang ngayon pa ba? Meron pa bang gano'n? Ay! Balitang sports, Miss Thea. Japan nananatiling walang talo. Italy bumawi sa pagbubukas ng Week 2 ng 2026 VNL sa Pasig City. Idetalye mo balita, Millie Borja. Patuloy na nagiging lugar ng Pilipinas para sa mga makasaysayang sport event. At kahapon lang, nagsimula na ating pagiging host sa Week 2 ng 2026 Volleyball Nations League. Ang mga World Class match sa report na ito. Nanatiling walang bahid ng pagkatalo ang Japan matapos makabawi sa naging laban nito kontra Serbia with 20-25 sa first set, 26-24 sa second, 18-25 sa third, isang nail-biting 32-30 sa fourth at 15-17 sa deciding set. Sa 2026 Volleyball Nations League Week 2 noong Miyerkules sa PhilSports Arena sa Pasig City. Pinangunahan ni Mayu Ishikawa at Yukiko Wada ang Japan sa kanilang ikalimang sunod na panalo upang manatiling nangunguna sa 18-nation tournament. Nagtala si Ishikawa ng 24 points, kabilang ang huling 2 puntos sa ikalimang set, habang nagdagdag si Wada ng 20 points na parehong mula sa mga attacks. Muntik ng maagaw ng Serbia ang panalo matapos makakuha ng 5 match points sa ika-4 na set. Pero nakabawi ang Japan sa pamamagitan ng mahalagang block ni Haruyo Shimamura para sa 31-30 na abante, bago tuldukan ni Yoshino Sato ang set para mapersa ang ikalimang set. Si Sato ay nagtapos na may 12 points mula sa 7 attacks, 4 na aces at isang block, habang nagdagdag si Shimamura ng 11 points. Nagpahayag din ng pasasalamat si Japan head coach Ferhat Akbash sa mainit na suporta ng mga Filipino fans. Today it was a good comeback. Serbia played really great match. And we were struggling during the match, but after a while we get the rhythm. So it was a great comeback. It's the 5th victory in 5 matches, so it's so good. We need to continue in this rhythm. The whole crowd I hear Nippon, so they supported us really good. We were feeling like we are in Japan, so thank you to all Philippine fans. I hope they come and support us for the next matches too. Samantala, sa naunang laro, agad namang nakabawi ang defending champion Italy matapos walisin ang Czechia sa pagbubukas ng kanilang Week 2 campaign. Bumangon ang mga Italian matapos ang masakit na 5 set na pagkatalo sa Brazil noong nakaraang linggo. Pinangunahan ni Ekaterina Antropova ang Italy matapos magtala ng 21 points mula sa 14 attacks.
1 block at 6 na aces. We're really happy to start a new week. We know that playing against Brazil is hard, and we're really happy actually with the result. It's not fun losing, but it's a great match to learn from. And today I think we showed a great start. Sometimes we had some difficult moments in the game, but we were able to stay as a team. And I'm also happy with all the subs that went great. So we're working. It's really nice. I've never been, and unfortunately we can't walk around and see much, but we love that everyone's so excited to watch more volleyball, and we hope to see more crowds with games to come. Nagdagdag si Sarah Farr ng 13 points, habang maayos na pinumunuan ni Carlota Cambi ang opensiba sa pamamagitan ng 15 excellent sets. Ngayong araw, June 18, aabangan naman ng volleyball fans ng tapatan sa pagitan ng Czechia at USA sa ganap na alas 4 ng hapon. Nasusundan ng laban ng Serbia kontra sa Italy alas 8 ng gabi. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Mili Borja. Ikaw pala yan. At para sa Japan team, congrats, Banzai! Showbiz, Miss Thea. Bini, tampok sa train hand grips ng LRT1. Idetalye mong balitang yan, Angelica Cosme. Tiyak maraming blooms o fans ng Bini ang sumakay sa LRT simula kahapon. Huwag muna tayong umuwi talaga ang feels dahil ang 8 tampok sa hand grips ng LRT1 4th generation train. Kung saan hawak ka kay Maloy, kapit ka kay Aya para di ka matumba ang atake. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, proyekto ito ng Colette of Fan Suporta, dedicated fan group para kay Bini Colette Vergara, just in time bago ang kick-off ng Signals World Tour Samoa Arena sa darating na weekend. Hirit naman ng ilang fans, pwede raw bang iuwi ang hand grips? Habang may nag-request pang sana meron din sa MRT. Ang Bini hand grips may silayan sa LRT1 4th generation train hanggang July 17. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku, baka nakahawin yan. Isa-isang sungkitin lang ay. Baka magdala ng plies dyan. Wag naman! At ayon sa Malacanang, ang June 24 ay dineklarang special non-working day, Miss Thea. Sa Manila lang. Ewan ko lang sa San Juan, Mayor Francis Zamora, ha? Hindi ba holiday sa inyo sa June 24? Pero ready na sila sa Basaan Zone sa kanilang Wata Wata Festival. The road is long. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay. How much lakay? Yung dollar mo ko yung General Alex Guo. Ayan. Abay, nagsara ngayon ng palitan sa dolyar sa halagang 60 pesos and 56 centavos. Ala, tumataas ang palitan. Kahapon 60.39 na, Miss Thea. Naku, tumaas na naman pala lakay. Tumaas ng 17 centavos. At ayan ang kaba natin palatunto ng break time. Ako po si Dayo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita susunod na. Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Oras. Eksakto. Naku, lumampas. 1 minuto makalipas ang alas 5.